Morning po mga breeder, kamusta po kayo? Ngayong araw mga breeder ay magpapaligo tayo. Sobrang tindi na po ng init dito sa atin. Tara samahan niyo po ako at silipin niyo rin po yung aking mga national. Let's go! Mga breeder, nandito tayo sa loob ng ating range area. Mga breeder, kailangan na po natin magpaligo. Sobrang na po talaga ang init. Bukod naman po sa mga vitamins na pangontra natin sa init, kailangan rin po natin sa kailangan din natin silang paliguan mga breeder. Ayan. Ito yung ginagamit kong shampoo. Ayan. Triple X shampoo mga breeder. Pwede rin po ito sa aso. Kaya sulit-sulit kung tayo yung mga pet lover. Ayan. At ito yung mga papaliguan natin. Tapo papaligo. Ayan. Ayan mga breeder. Ayan. Nakapagkal na po tayo dito ng mga inahin. Bali dito check ko pa rin kung mayroong matatanggal. Tapos may dala po tayong sako mga breeder. Ayan. May sako po tayo dito. Ang purpose po ng sako na to kasi magbubulot tayo ng mga buntot nila mga breeder. Yung mga lumang buntot aalisin na po natin. Bali ito ay magti 3 months pa lang ito. Paliliguan ko na rin naman at hahawakan ko rin sila. Bubunutan na po natin. Mga breeder, ang pagbubunot po ng buntot ay yung mga luma lang mga breeder para sumabay dun sa mga bago o humabol. Yan. Kasi hindi naman natin sila pwedeng bunutan pati yung natubo. Kawawa sila. Bali lahat ng mga dapat sa katawan na mapupunta sa pagtubo ng buntot, mapupunta yung mga vitamin na binibigay natin. Kaya kailangan marami tayong maibigay na vitamins at saka magandang patoka ang gamitin natin. Mga breeder, mag-uumpisa na tayo. Isa na rin to pag-check ng ating mga alaga kung may sakit sila. Siyempre, quality check natin sila kung meron silang sipon, kung meron silang halak o kung ano mang nararamdaman nila. At ito, inagahan ko talaga yung pagpapatoka. Inuna ko muna yung mga nakakording, yung mga inahin, materialis natin bago ko nanghuli ng mga alaga natin. Bali, papaliguan pa po tayo dyan. Ayan po sila. Gutom na po sila, hindi ko pa muna sila pinatutuka kasi mahihirapan po ako manghuli. Ayan, mag-uumpisa na tayo. Tingnan nyo po yung mga quality ng ating mga alaga. Okay mga breeder, isa-isa ko mga ipapakita sa inyo yung mga alaga natin. Bali hindi ko na po ipapakita sa inyo kung paano tayo nagbunot. Ipapakita ko na lang po sa inyo yung mga nabunot natin buntot mga breeder. Simulan na natin mga breeder. Pops, isa pa. Ito po yung ginagamit natin shampoo, Triple X shampoo. Ayan, gawa po yan ng ating bottle cap. Ayan. Okay. Ito yung una nating paliliguan ng ating Majestic Dome. Yan, medyo mataas, bababa natin ng konti. Yung. Ito mga buddy, ang ating Majestic Dome. Siyempre mga breeder, kailangan natin quality check at healthy check. Yan, walang kaamoy-amoy mga breeder. Sinyales na sila'y walang nararamdaman o wala silang sipon. Yan. Ito yung ating Majestic Dome. Magtitira po tayo dito ng isa or dalawa. Or baka siguro, dalawa siguro itara natin or isa nga siguro para naman makapagparami tayo nito. Bali, ang bilin sa atin ng Majestic Dome, ipapares lang sila sa itim or hats at saka sa lemon. Ayan, dyan sila ipapares. Kasi mga breeder, yung breeder mismo na pinagkuhan natin ito, ang siya nagsabi sa atin na doon sila ayos, doon sila ayos yung mga galaw. Kasi syempre, bago nila nagawa to, marami na silang napagkrusan. Bali, SBR, lemon at saka hats. Any hatch daw ay maganda dito sa Majestic Dome. Bali ito mga breeder ay sa SBR natin ipinares, kaya po naging itim siya. Ayan mga breeder. Ayan, ang ganda po ng buntot niya. Check lang po natin kung yung may mga luma pa para makahabol yung mga mabubunot natin. Ayan mga breeder, ito naman po yung kanyang kapatid na bulik. Ayan. Quality check. Medyo namumula-mula na rin mga breeder kahit bata pa lang. Ayan Siyempre mga breeder, tuyo yan. Siyempre amoy natin. Kapag iba yung amoy ng ilong niya, siguro may sakit siya. Yan, kaparehas ng bulik, wala siyang amoy. Yan, may mga luma siyang buntot, tatanggalin natin. Yan, yung mga lumang buntot Paano ko ba mapapakita sa inyo? Yung walang itim mga breeder, yung may, alam nyo naman po yung mga labungan, huwag nyo pong tatanggalin. Ito, mga luma po ito. Yan. Napakita ko po sa inyo, aalisin ko po. Yan. Ito po yung mga luma. Yan, hindi makita. Yan, ganito po ang kulay. Tapos yung mga bago naman mga breeder, hindi ko po bubunutin.
Yan pong may mga labo nga yan, yung kulay itim pong ayan. Ayan po yung hindi natin naalisin. Kasi mga breeder, ayan po yung mga patubo na. At masakit po yun. Kasi basta masakit yun. Dati po ako manok kaya alam ko po. Hindi, masakit po talaga kasi bagong tubo pa lang maaalis na. Yan po yung bulik. Straight comb siya. Banded na po ito ng national. Hindi ko nga po alam kung babae ito o lalaki. Basta pinandidan ko na lang po. Ayan. So ayun mga breeder, ito na po siya ngayon after natin siyang nabunutan. Ayan. Bali, natira na lang po sa kanya yung maiiksi na bago. Ayan. Ang kagandahan nito mga breeder, sabay-sabay nang tutubo yung mga haba. Ayan. Sa babae po, kahit po babae, kapag hindi maganda yung buntot, ay tinatanggalan po natin. Lalo na po yung mga two-way at saka straight breed, tinatanggalan po natin. Yan. Mga breeder, hindi po natin to breed. Ito po ay bigay sa atin ng ating ka-endorser, si Paring Paulo Alcazar. Yan. Pare, malaki na po. Pare, malaki na yung ating gray. Ito po yung kanyang escoli na gray. Yan. Ang ganda mga breeder. Tigisa kami dito. Ewan ko lang kung kunin niya pa kasi sobrang dami niya ngayong napalabas. Pero pag gusto niya, kukunin niya. Walang problema. Ito mga breeder, ititira na rin natin ito. Ayan, kumbaga pwede natin itong isali. At gamitin syempre mga breeder. Kasi unang-una breeder tayo. Talaga nagbe-breed tayo palagi. Yan. Ayan mga breeder, healthy. Quality check niya naman kung pogi-pogi ba. Ayan, breed ni Paring Paulo. Oops. Syempre mga breeder, tuyurang ilong niyan mga breeder. O diba? Yan mga breeder. Dito sa manukan ko, hindi man siyempre perfectong walang magkakasakit. Pero mas marami dito mga breeder yung walang sakit. Kasi yung mga nagkakasakit dito minsan mga breeder, yung dahil sa sobrang gulat, sobrang init, ayan mga breeder, yun yung sanhi ng pagkakaroon ng sakit dito sa akin. Kasi yung range ko po malapit sa kalsada. Sobrang lapit lang po talaga. Ito po, ito lang po yung kalsada. Daan-daanan po ito kaya minsan talagang nagugulat sila. At meron pong breeder na nagsabi sa akin na isa rin po sa nakakapagdulot ng sakit nila ay yung magulat sila. Isa pa mga breeder, ang ating Esculin Gray. Yan. Esculin. Ayan mga breeder. Kay Paring Paulo, ang mga materials doon talaga Esculin saka kay Sir Rodel Esguera. Ayan o. Guys, naku, malolobat na ako, 15% na lang. Hindi ako nakapag-charge. Ayan. Yung kanyang kapatid. Straight comb. Pogi din mga breeder. Medyo namumula-mula na mga mukha nila, bata pa lang. Sinyalis ng malusog. Ayan. Tuyo mga breeder. Pakinggan natin kung mayroon siyang nararamdamang halak. Wala naman mga breeder. Ayan. Ayos. Paring Paulo. Ayos pa mga breeder. Ayan o. Ito mga breeder, isang SBR. Straight breed po yung SBR natin dito. Ayan. O nga pala mga breeder, may mga SBR po tayo sa ating mga pinsan. Ayun po mga breeder ay binreed po nila. May mga binili silang materyales sa mga kung saan din sila bumili. Doon sa pamangkin ni Don Ramon, bumili sila sa Mount Banao. Mga breeder, nandito ako sa Dolores, kaya yung SBR dito marami, saka Tornado. Bali, ito mga breeder. Ito yung itsura ng ating SBR dito. Bali, ang ginamit na dito ay SP yung ganador, tapos yung SBR natin dito, mga breeder. Bumili lang tayo dito ng mga inahin na SBR. Yan. Yan o. Dahil marami pong nag-request sa atin na mag-breed naman po ako ng SBR kasi nasa Dolores po tayo. At Tornado Hatch. Mga breeder, ito marami po tayong SBR gaya po ng isang ito. Ang ganda po ng kanyang sukat at saka balikat mga breeder. Alsado na po siya mga breeder. Mga breeder, pasensya na po kayo, parang di na tayo marunong mag vlog. Nalilipasan na, tagal lang din nakapag vlog. Ayan. So mga breeder, pwede nyo po ito maging materyales pagaling ng panahon kapag i-out na po natin. Bali mga breeder, lahat naman po ito i-out natin. Magtitira lang po ako ng aking pang materyales kasi naedad na po yung mga ganador natin. Magtitira lang po tayo dyan, tigagalawa sa bawat isang bloodline. Tapos babawas lang po ako dito ng mga 10 piraso na
pangsali po natin mga breeder, yung pabagang pang testing, pantanggal katinga, ika nga. Pero mga breeder, hindi po ako totally fighter talaga. Ako po talaga ay isang breeder. At swerte ko nga lamang po bilang isang breeder, meron po nagpipinas na mga manok natin, meron din pong handler. Kasi mga breeder, kita nyo naman po, nag-iisa po tayo sa manukan. Kung sadya po ako sadya lamang isang breeder, hindi ko po kayang gampanan lahat. Kasi may mga alaga tayong sisiw, may alaga tayong materyales. Yung paghahanda at pagkakondisyon ng manok, hindi ko na po kayang isingit yan. Kasi alam niyo naman po, sobrang aga, sobrang daming proseso po ng paghahanda. Kaya hanga po ako sa mga handler, mga breeder. Ito, tanggalan po natin ang lumang buntot. Mga breeder, SBR din yan. Kamukha po noong tatay. Yung mga SBR natin, meron lang pong ibang na hindi masyadong mapupula yung ganito, itim na itim naman. Yan. Ito nyo naman mga breeder, oh. Pagka ikaw ay nakapokus at alaga mo yung mga alaga mo, ay nakakapagpa-healthy tayo ng alaga. Alam nyo ba mga breeder, noong banda-banda dyan, yung mga panahon hindi pa natin kabisado, hindi man kabisado, yung hindi pa natin alam yung mga gagawin, hindi natin alam yung gamot, alam yung mga gandang vitamins, talaga pong hirap na hirap po ako. Talagang mayat maya po ako'y bumibili ng gamot sa tindahan kasi mga breeder, wala tayong bakuna noon, hindi natin alam kung ano yung mga prevention at saka yung tamang paggagamot. Ngayon mga breeder, sa tulong ng Battlecock, talaga namang kita nyo naman mga breeder, talagang malulusog at may healthy yung taon-taon natin na nabibreed. Ito mga breeder, kagaya nito, pulang-pula. Ito talaga bata pa lang, pulang-pula na. Mga breeder, ayun mga breeder, dahil nga pala may nag-post nga pala sa Facebook about sa mga breeder-breederan, Facebook breeder, saka online breeder. Ayan mga breeder, sa akin pong opinion, bilang isang breeder po, ako po talaga ay nag-uumpisa pa lang, wala pa po akong mga champion sa mga big events. Pero sumasali naman po tayo. Yung score natin, sinasabi natin dito, nasisiro tayo, nakaka-score tayo, nagsa-champion tayo sa 2 hits. Ayun, mga ganun mga breeder. Ako lang po ay nasasaktan kasi ang hirap pala mag-umpisa mga breeder sa mundo ng pagmamanok. Kapag nag-uumpisa ka, para bang wala kang karapatan na ipakita sa Facebook, kasi uso na po itong Facebook, itong social media, itong YouTube, usong-uso na po ito, at ito na po yung way natin para mapakita yung ating mga alaga. Ayan po, ang hirap po pala mag-umpisa dito. Kagaya ko po, isa po akong beginner dito sa mundo ng ating pagmamanok. Paano na lang po pala yung iba na mas nag-uumpisa pa lang, mga breeder, kasi may mga vlogger, yung mga matatagal ng breeder na medyo naaano nila yung mga nag-uumpisa pa lang. Hindi naman nila naiisip mga breeder na sila galing din dito sa pag-uumpisa. Hindi rin nila alam kung anong gagawin. Hindi rin sila agad nag-champion mga breeder. At wala naman ako nakita na pagka breed nila, nag-champion agad sila sa WPC, nag-champion agad sila sa World Slasher. Ang World Slasher po, kak po ang gamit dyan. Imposible naman pong after 1 year na pag-uumpisa mo, nakasali ka na agad doon. Siyempre, matagal din mga breeder, taon din po bago sila naging champion. At alam nyo mga breeder, may mga breeder talaga na champion. Sila pa yung mga humble na tahimik lang. Bago yung mga breeder na yung nauuso ngayon na sobrang taas ng tingin nila sa sarili nila, nag-champion sila sa ganito, tapos bigla nilang magko-content sila na dapat sa kanila sa bibili, ganito dapat. Mga breeder, naiintindihan ko naman na kailangan sa mundong itong ating ginagalaw sa pagmamanok ay tayo nagsi-champion. Pero mga breeder, sa pag-uumpisa, ang hirap pong gawin. Kagaya ko po mga breeder, kulang po ako sa budget, kulang pa po ako sa kaalaman. Hayaan nyo mga breeder, kapag ako'y nakabuelo, kapag ako'y sadyang luwag na sa pera, kukuha tayo ng handler, papagawa tayo ng magandang facilities para sa conditioning, at darating tayo dyan mga breeder. At yun nga lang mga breeder, napakatagal noon, kaya matagal-tagal tayong maghahanda at matagal tayo magte-training. Yan. Ito yung ating SBR. Kaya mga breeder, ang ginagawa ko ngayon, dahil hindi nga pa tayo nagcha-champion, pinakikita ko sa aking mga kaibigan, mga nanonood, na yung mga manok natin ay healthy naman mga breeder. Ayun na lang po yung pinakapanlabang ko, na
kumbaga walang magiging champion kung walang maayos na palahi o walang healthy na sisiw. Ano mga breeder, kung sakitin mga breeder yung mapapalahi natin, ano pong magagamit natin sa mga labanan? Siyempre hindi natin sila magagamit, kaya nag-uumpisa po talaga ang lahat sa magiging champion sa isang breeder. Yan. Yan. Mga breeder, nakita nyo nasa likod, may mga natakbong kandidato tumamay sa atin mga breeder. Ayan, ito mga breeder, isang Lazy Gilmore. Ang mga breeder, pinadami ko itong Lazy Gilmore kasi yung ganito rito, high station. Tapos marami kasi naghahanap sa akin ng medyo mataas na manok, yung high station. Katulad ng kaibigan natin sa Indonesia, ang gusto niya medyo mataas na manok. Ito, nag-breed tayo ng high station. Ayan, kakabawa na ng buntot. Bago na yung buntot niya, kaya hindi ko na po siya gagalawin. Ano po. Bali mga breeder, hindi po tayo makakapag-out nito ng tryo kasi iisang lahi po ito. Isang ganador lang, tapos yung inahin nito ay magkakapatid na pinagsama-sama ko na po sa isang breeding area, kaya hindi po na tayo makakapag-out ng pair nito. At tryo, pwede po ay isang babae at isang lalaki na magkabukod. Siyempre hindi nyo po pagpaparisin. Kung ang na-breed po natin ay magkapatid sama, okay lang po yun. Pero yung full sister at brother, hindi daw po okay yun mga breeder, sabi ng mga mas nauna sa atin. Isa pa pong check, ang ganda po ng mga mukha nila, tapos madidilaw po sila. May lumabas po na white pit at saka yellow pit. Bali ang cross po nito ay 50-50 Lazy Roundhead, tapos yung ating Gilmore. Ito yung lumabas. Ang ganda mga breeder. Kumbaga ito ay magiging pongka na pongka paglaki, tapos ang dami niyang bandera. Kaya inaingatan natin yung buntot. Sana lang tuloy-tuloy, wag mag-feather picking sa banda-banda dyan. Ayan. Sana din mga breeder, maganda yung galaw niya. Kasi ito, babawas din tayo kasi ito yung pinakamaraming breed natin dito sa atin. Babawas tayo nito. Siguro mga 5. I-analysis salin natin para masubukan din natin. Siyempre mga breeder, hindi ko naman papayo sa inyo na maglalabang kayo agad kasi ang hirap naman mga breeder, lalo na sa sitwasyon na isang breeder na katulad ko, na kapag hindi tayo nakapag-out wala tayong kita. Kaya ayan, kung may financer okay yan mga breeder, pwede tayo dyan. Kung wala naman mga breeder, relax lang, magantay ng tamang panahon, wag agad-agad. Ayan. Ito mga breeder ay isang perfection. Bali ito mga breeder ay 3/4, 1/4 ng Gilmore. Ayan. Meron po itong Gilmore. Bali ang ginamit natin dito ay straight na perfection, tapos yung dating anak ng ating straight perfection na kinross natin sa Gilmore. Bali ayun, yun yung ginamit natin. Bali ito mga breeder ay binreed ng ating pisan. Ginamit yung ating inahin. Ayan. Kaya tayo ay nabigyan ng ilang piraso. Lamang pa rin po dito yung perfection. At ito po ay may dugo ng Gilmore. Bali, kapag po ito inyong na-avail o na-tinira ko sa sarili ko, ipapares ko lang po ulit ito sa Gilmore. Ayan. Tapos susunod naman, perfection po ulit ipapares natin. Ganun lang po mga breeder yung ginagawa ko. Ayan. Ganda po ang hubog ng kanyang katawan. At isang sinyalis din mga breeder talaga kapag ang mga mukha nila hindi lubog at hindi, alam niyo yung mga tsurang stress. Ayan mga breeder, ganda rin ang paa niya. Tingin ko magiging maganda ang sukat nito. Ayan mga breeder, nalobat po yung ating cellphone. Bali ito ay sa cellphone ng ating misis. iPhone ito, iPhone. Uwan tayo ng manok. Stop. Check po natin yung marking. Ito mga breeder, Lazy Gilmore ulit. Ayan. Madidilaw po talaga sila. Parang nag-iba yung kulay sa cellphone na to. Guys, iba yung kulay. Ano yung kulay ito? Ba't ganun? Ba't ganun yung kulay? Ikot nga tayo. Ayan. Parang iba po yung kulay ng manok natin. Ayan. Ayan, Lazy Gilmore.
Ito mga breeder, left nose, left out yung marking. Hindi ko po sa ulo yung marking. Check ko na lang po. Ayan. Ito mga breeder. Ang ganda po nito mga breeder. Kung ano naman po ang magiging bloodline nito, pag check ko sa marking, lalaki siya na malusog at saka maganda, ay siguro itira po natin ito. Ayan. Ang ganda mga breeder. Ganito yung mga gusto ko eh. Yung imis ang buntot, malaki yung balikat, madilaw yung pulok. Ayan. Maganda yung paa. Left nose, left out. Siguro ito yung may dugong kelso mga breeder. Kasi yung mga dugong kelso, nilalagay ko ng left nose marking, tapos nagdadagdag na lang ako sa paa. Ang ganda mga breeder. Linis na linis siya. Ang ganda ng buntot nyo. Pag umaba po ito ng malinis, ayan, yun ang mga gusto ko. Makikinis. Yan. Wow. Ito mga breeder, galing po ito kay Paring Paulo. Ayan. Hindi ko po alam yung bloodline nito. Hindi ko sa ulo yung marking eh. Ayan. Double nose, left in. Ayan. Tignan po natin. Hindi po makapakita ng ayos ah. Ayan. Oops. Masyadong malikot, buddy. Hindi mapakita ang iyong kagwapuhan. Ayan mga breeder. Hindi po siya magpahipo. Ayan. Ayan mga breeder. Gusto natin paliliguan. Butcher. Medyo maliit siya mga breeder at saka may napapansin ako din sa kanyang are. Ikaklasbin na natin to. Pulang pula din ang mukha eh. Ang lusog din, wala naman siyang sipon, kaya so yung katawan niya parang may umbok dito. Straight butcher po ito. Yan. Galing kay Paring SP at B&B Game Farm. Home of Mount Banahaw Game Farm. Ayan. Butcher. Ito lang po ang aking napansin. Parang di siya okay. Ito mga breeder, another golden boy. Ayan. Ayan. Ito ay hindi pa marunong humapon. Yung sa lupa siya natutulog kasama ng ibang inahin. Hindi pa siya humahapon. Ayan. Kulang siguro yung hapunan ko, magdadagdag pa ako ng mga 2 hapunan. Ang bilis uminit mga breeder, iba na talaga yung init ngayon. Ayan. Ito butcher, galing sa ating pinsan kay Nunot. Ayan. May tanda siya para hindi siya mapalawak sa ating mga butcher. Binigyan niya tayo dito kasi sabi ko ipapalahi ako ng butcher. Sabi niya, sige pisan, bibigyan kita ng isa para meron kang para 3 pamilya yung butcher mo. Para kumbaga sa susunod pwede natin dito siya i-cross yung iba, yung mga kapatid ng mga inahin na napalabas natin ngayon. White teeth, straight comb, ganda din mga breeder. Quality rin yung kanyang mga manok. Ito mga breeder, madilaw din. Ito, ganda pa ng paa. Angat yung mga SBR natin, angat yung laki nila. At saka yung Lazy Gilmore, angat yung alsado ng katawan nila kumpara sa ibang bloodline dito sa akin. Yung SBR, lalo yung SBR, magaganda yung hubog ng katawan. Ayan, ang ganda rin ito, oh. Ang ganda ng buntot, oh. Ang ganda rin ng mukha. Ayan. Ito mga breeder, oh. Ito nyo yung Lazy Gilmore at saka SBR. Medyo malalaki sila sa mga batch na to. Ang laki na ito isa, oh. Ang ganda din mga breeder, oh. Ganun yung itsura ng mga Lazy Gilmore natin, madidilaw, nagwa white feet, minsan may yellow legs.
Yan. Hindi nga nanalo yung Gilmore na kulay eh. Wala man lang nag hatch na kulay ang paa. Ayan. Okay. Ito mga kabrid, butcher. Ganda rin oh. Tandang na lang po ipapakita ko sa inyo, tapos hindi ko na po kayo may sasama doon kasi kailangan ko ng bilisan at tumatanghali na po. Ayan. Butcher. Butcher. Ayan. Ito yellow legs to na butcher. Dalawang kulay pala yung lumalabas sa butcher. Yellow legs, tapos mapongkan, tapos ito kung gantong kulay oh. Ganto rin kasi sa pisang ko sa kay Nunot, gantong kulay yung butcher niya. Ayan. Kaya akala ko dati, sabi ko ba't ganito yung butcher? Napaliwanag sa akin na dalawang kulay lumalabas. Yellow legs, tapos gantong kulay, tapos isang pongkan na butcher. Ayan. Ayan. Kulang ng kalaban. Pero panalo. Ay, mga isang taon lang pa pag pilay agad yung akin. Pero yung palang pag ganyan, nakasalpak na sa kilikili pala yung kabayan. Tapos biglang napira yung akin. Pininis yung akin. Maya maya humigis-kis-kis-kis po tayo daw yung akin. Mamaya may tama sa kilikili. May tama pala. Yung pagsabay na ganito. Sabi ko yung laro ng manok ko, hindi yun titigan yun, may ilan. Mga breeder, may mga bisita po tayo dumating kanina kaya hindi po tayo nakatapos na magpapaligo. Pabalikan natin to, baka sa linggo ko na paliguan yung isang batch kasi wala, hindi na kaya, mainit na. Papatukay na natin sila mamaya. Yan. Bali ang paliliguan na natin dito mga dalawang tandang nga at isang inahin. Yan. Wait lang. Yan. Lazy Gilmore mga ka-breeder. Ayan. Meron pong pumunta dito, nagtingin ng pulit na SBR. Tama-tama yung pinsan ko nag-out. Doon ko sinamahan kasi dito sa akin hindi pa ako nag-out mga breeder. Hinihintay ko pa na mag 5 months. Yan. Kasi yun po yung patatlong kaling natin. Day old, unang kaling, 2 months, pangalawa at 5 months yung pangatlo. Yung makakal sa 5 months mga breeder, ayun yung ginagawa namin pang ulam. Yung mga pinamimigay na lang natin yun. Mga ganun. Ayan mga breeder, ito na ang huling tandang sa second batch ng ating national. Hindi ko na kayo masasama sa first batch at sobrang init, baka sa linggo ko na paliguan. Ito yung butcher natin. Ayan mga breeder, alam nyo naman presyo natin ng butcher. Medyo mataas yung puhunan natin dito. Ayan. Nga pala mga breeder, sa linggo pala, paliligo namin yung manok ni pinsan. Yun, may nag-out siya ng mga babae doon. Pwede kayong pumili doon. SBR, saka Perfection 3/4 Perfection 1/4 Gilmore na. Ayan. Ito mga breeder, yung butcher. Ito na yung huling tandang. Bali mga babae na yung paliliguan ko. Siya paano, hanggang dito na lang mga breeder. At ang init na sadya. Paano? Susunod na lang ulit.